Maligayang Buwan ng Mga Puso. Episode 4. So pag-uusapan naman natin ngayon ang ABCs in marriage. in marriage. Okay, episode 4, pero umpisahan natin sa A. Sa A, A is acceptance, B, benefit of the doubt. and C, Ito na naman yung C, commitment. commitment. Okay. Hindi talaga mawawala yan. Siyempre. Hindi Okay. committed, Yes. commitment. Siyempre, yung A is acceptance. Acceptance ng ating spouse. Wala naman perfect. Kahit naman ikaw, hindi ka rin naman perfect. So, ba't ka maghahanap ng perfect? So, acceptin mo siya kung sino ba siya talaga. Kasi sa marriage, all in, kasama yung negative niya. Kasama yung nakakainis sa kanya. Kasama Imaginin yung... mo, di mo naman alam na pag nakatabi mo yung asawa mo, lakas pala niyan maghilik. O, diba? O kaya naman, kapag nagbihis pala siya, para pala siyang ahas. Kung saan siya nagbihis, Ibabagsak na lang. oo nga, iniwan na lang doon, Ay, nako. Kaya naman, pag nag-CR pala siya, all over. Basa. Nakakainis, diba? Pero kasama yan, acceptance to the fact na Naalala niyo ba talaga yung siya. mayroong artistang yung hindi nasara yan na yung toothpaste? Yun ang dahilan. Yun ang dahilan. Kung bakit sila nag-divorce. Grabe naman, Oo ano? nga. Pero hindi Napakasimple. man natin alam kung totoo yun. Totoo kaya yun. Bakit naman hindi merong kapag may apoy, may usok, may apoy. Well, yun nga, sinasabi na maliliit na mga bagay ang pinagmula ng pag-aaway. Yan, yung mga bagay na hindi mo ma-accept na ganun pala yun na pangasawa mo. Yes. So, first and foremost is acceptance. Now, in the process ng inyong pagiging mag-asawa, doon sa mga bagay na ayaw mo sa kanya, yung ayaw niya rin sa inyo, sa iyo, pag-usapan ninyo, madali naman. Hindi, mahirap. Hindi pala madali. Mahirap ngang baguhin, pero be intentional sa pagbabago ng iyong ugali, yung hindi maganda mong ginagawa for the better. Halimbawa, nagkasundo kayo, di ba? Yun na yung pagkakataon na maging intentional ka sa pagbabago para sa iyong minamahal. So, i-accept mo lang kung ano siya, sino siya, dahil mahal mo siya. Yes. Letter B is, ibigay mo give your partner the Benefit of the doubt. So, ibig sabihin, tingnan mo yung mga positive sa mga ginagawa niya rather than the negative. Yes. Yes, marami siyang nagagawa na hindi mo masyadong gusto, hindi ka ibig-ibig, hindi ka nais-nais. Pero pwedeng kaya niya yung ginawa, merong dahilan. Kaya, Ang mga lalaki kasi, di ba? Hindi mo mapupunayan. Pag nanliligaw yan, lahat ng maganda makikita mo dyan. So, for the benefit of the doubt, para hindi ka masyadong masaktan at para hindi ka masyadong mag-expect. Yes. That is letter B. And ang third is, ang gusto ko dito, dalawa commitment and Ano, dalagdagan mama, may di pa, gano'n? hindi, communication. Kasi letter okay. C is communication, di ba? Napaka-importante ng communication sa marriage. Oo, napag-usapan na natin ng mga... Nakaraan yan. Pero sige, commitment na lang. Commitment ng bawat isa sa kanilang kasal. Bakit napaka-importante yan? Siyempre, for healthy relationships, there is that intrinsic belief that no matter what, the relationship is there until death do us part. Yes. Diba? So, tandaan natin yung commitment natin sa ating marriage. Hindi lang natapos dun sa kung ano yung pinirmahan mo dun sa kasal. Nung kinasal kayo. Hindi dun natapos. Yes.
yung commitment mo despite the odds, despite the Yes, problems. yes. At Kahit na inis ka na. Wala eh. Talagang ganun. parang may ibig sabihin. Wala naman. Oo nga. Di ba, no? Parang may ibig siya sabihin. Wala. Wala. Oh, Okay. basta yung commitment nyo, hindi mawawala. Andun pa rin yun. Para bang yung nakipag-commit ka, bukod sa pagmamahal mo sa kanya, pati kay Lord, siyempre. Yun eh. Kasi tandaan natin, marriage is a love triangle between the husband, the wife, and God. Yes. Oo, kaya yung commitment, dapat manaig yun. Dahil committed ka, hindi lang sa asawa mo, kung hindi, kay God. Ulitin natin, yung tatlo, ABC ay acceptance, benefit of the doubt, and commitment. Yan ang ating 4th episode. Maligayang buwan ng mga puso. God God bless us all.